Muling binabanatan ni Senador Bernie Sanders ang Israel gamit ang tinatawag ng ilan na as a Jew na argumento upang itulak ang pagpigil sa pagbebenta ng armas ng US sa bansang Hudyo. Habang nagpapatuloy ang debate sa Washington, lumabas sa ulat ng State Department na patuloy pa ring pinopondohan at itinataguyod ng Palestinian Authority ang terorismo kahit may pangakong ititigil ito. Talakayin natin ito sa adjudication ngayon. Ginagamit ni Senator Bernie Sanders ng Vermont ang kanyang Asa Jew card upang isulong ang mga pulisiya na makakasama sa estado ng Israel. Alam mo ang ibig kong sabihin kapag sinasabi kong Asa Jew card, di ba? Laging may ganitong tao sa social media. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng bilang isang Hudyo, hindi ko sinusuportahan ng Israel. Bilang isang Hudyo, naniniwala akong masama ang Israel. At kung ano-ano pa. Ipinapakita ng mga taong ito ang kanilang Asa Jew card na parang pagiging Hudyo lang ay eksperto na sila sa nangyayari sa Israel at gitnang silangan. Sa op-ed niya sa The Guardian, sinabi ni Sanders na siya ay isang proud Amerikanong Hudyo at ikinuwento ang kasaysayan ng kanyang pamilya noong Holocaust. Sa madaling salita, dapat eksperto siya o kinatawan ng mga Hudyo dahil ang pamilya niya ay nakaranas ng Holocaust. Kung siya ay Hudyo na nakaligtas sa Holocaust, ibig bang lahat ng sasabihin niya ay tama na? Anong ginawa ni Sanders pagkatapos? Ipinaglaban niya na dapat pigilan ng US ang pagbebenta ng armas sa Israel. Panuurin ang clip na ito. At iyan ang dahilan, Ginoong Pangulo, kung bakit ako ay nag-aalok ngayon ng dalawang magkasadib na resolusyon ng pagtutol. Ang Kongreso ay may isang formal na paraan para haragin ang bentahan ng armas. Ngayon, balik tayo sa op-ed ni Sanders. Gaya ng ipinaliwanag ni Dr. Renat Harash mula sa Honest Reporting Media Watchdog Organization, kinikilala ni Sanders na may ganap na karapatan ng Israel na tumugon sa pag-atake ng Hamas na tumutukoy sa masaker noong Oktubre 7, 2023. Agad siyang lumihis at iginiit na ang Israel ay nagsasagawa ng malawaking digmaan na nagdudulot ng matinding pagkawasak sa mamamayang Palestino. Ayon sa mga eksperto, tama ang konklusyon nilang genocide ito, sabi ni Senator Sanders. Ngayon, sa totoo lang, walang pagsusuri kung sino ang mga eksperto na ito at wala ring pagtalakay sa legal na pamantayan para sa genocide na nangangailangan ng malinaw na layunin na lipulin ang isang lahi, hindi lang basta mataas na bilang ng sibilyang namatay sa gitna ng digmaan. Hindi pinapansin ang iba't ibang legal na pagsusuri. Ang paratang ay paulit-ulit ipinipilit at ginagawang bataya ng pulisya. Sabi ni Harash, binanggit din sa parehong op-ed sa isang linya na pumatay ang Hamas ng mahigit 1,000 at 200 inosenteng lalaki, babae at bata at kumuha ng daan-daang bihag. Pero itinuturing lang itong background, hindi ang sanhi. Ang masakar na naging mitsa ng digmaan ay kinikilala, pero pagkatapos ay parang isinantabi na lang na para bang ang tugon ng Israel ay basta na lang lumitaw na walang dahilan. Pagkatapos, tumuon si Sanders sa pulisya at inanunsyo na pipilitin niyang pagbotohan ng Senado ang dalawang magkasanib na resolusyon ng pagtutol para harangin ang bentahan ng armas sa Israel. Isa ay tungkol sa 151 milyong halaga ng mga bombang tumitimbang ng 1,000 libra. Ang isa pa ay pumipigil sa 275 halaga ng mga bulldozer. Hindi ito mga sandatang pandepensa ayon sa kanya. Mga instrumento ito ng etnikong paglilinis. Naganap ang botohan sa Senado noong nakaraang linggo, pero hindi ito naipasa. Salamat sa Diyos. Gayunpaman, tandaan na 40 demokratikong senador ang bumoto pabor sa panukalang batas. Dapat nitong ipaalam sa lahat ang posisyon ng Democratic Party sa US tungkol sa isyu ng Israel. Nakakalungkot. Ngayon, balikan natin ang sinabi ni Sanders ukol sa armas. Sabi ni Harash, ang ganitong paglalarawan ay lubang maling representasyon. Ang parehong mga munisyon na kinokondena ni Sanders ay karaniwan na sa makabagong digmaan at ginagamit dahil pinapayagan itong maging tumpak ang mga pag-atake laban sa mga matitibay na posisyon na pinadulunsaran ng Hamas. Sinasabi ni Sanders na nagmamalasakit siya sa mga Arabo at Muslim sa Gaza. Talaga ba? Kaya para mailigtas ang buhay ng mga Arabo, gusto mong siguraduhin na hindi makakakuha ng mga armas sa Israel na kailangan nila para sa eksaktong mga pag-atake? Ibig mo bang sabihin na dapat gumamit ang Israel ng mga armang hindi tumpak? Siyempre, magdudulot yon ng mas maraming nasawi sa Gaza. Yan ba ang gusto ni Bernie Sanders?
O baka sinasabi niya na wag na lang tumugon ang Israel. Pasensya na, Senador. Hindi namin papayagan na malayang gumalaw ang mga terorista. Hindi na mauulit ang nangyari noong Oktubre 7. Isa pang dahilan kung bakit ko ito binanggit dito sa programang tinatawag na Judication, narito ang isang kamakailang tweet ni Senador Sanders. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa Gaza, Iran at Lebanon. Sa tinatawag niyang West Bank o Judea at Samaria mula pa noong Oktubre 2023. Ayon kay Sanders, 1,071 na Palestino ang napatay ng mga sundalong Israeli at mga settler. Mahigit 6,000 na bahay ang winasak, 200 illegal na outpost ang itinayo. At sinabi niya na wala ng karagdagang tulong militar mula sa US para sa Israel. Tutol si Sanders sa mga Israeli na ipagtanggol ang kanilang sarili sa lahat ng panig, maging sa Lebanon, Iran o Judea at Samaria. At ano ang ginagawa niya? Bilang Hudyo, nagbabahagi siya ng peking estadistika, malamang mula sa UN, na nagsasabing paulit-ulit na sinasaktan ng Israel ang mga Arabo at Muslim sa ilalim ng PA. Peke ang mga estadistika at syempre, isinasama niya ang pagpatay ng mga sundalo ng IDF sa mga terorista bilang bahagi ng mga Arabo na namatay. Hindi niya kailanman pinagkaiba ang pagtatanggol sa sarili laban sa mga terorista at iba pang maaaring namatay. Senador Sanders, nakakahiya ka. Maaring naloko mo ang ilang tao o nakakuha ka ng simpatya gamit ang mga talumpati, artikulo at tweet mo bilang isang Hudyo. Pero yung mga tao sa buong mundo, Hudyo man o hindi, na may matibay na moral na paninindigan, naiintindihan nila ang pagkakaiba ng tama at mali. Naunawaan nila ang karapatan ng Israel at ng hukbo nito na ipagtanggol ang mga tao ng Israel. Naiintindihan nila na ang IADF ay gumagamit ng mga tumpak na munisyon, samantalang ang ibang bansa tulad ng Iran ay gumagamit ng cluster bombs para pumatay ng mas maraming sibilyan. Kita niyo ba ang pagkakaiba, mga kababayan? Senador Sanders, ginagamit mo ang pagiging Hudyo mo bilang alas. Ang masasabi ko lang, nakakahiya. Curious ako kung pag-uusapan ito ni Bernie Sanders. Ibinunyag ng Washington Free Beacon na nagsumite ang US State Department ng isang classified na ulat sa Kongreso na formal na nagtatakda na ang Palestinian Authority ay patuloy na nagpopromote at nagpupundo ng terorismo at nagbabayad ng sweldo sa mga terorista. Tinutukoy natin dito ang Pay to Slay program ng PA kung saan binabayaran ang mga terorista ayon sa eskalahang tumataas batay sa dami ng Hudyo na kanilang pinapatay. Mas marami ang patayan, mas malaki ang perang natatanggap nila pati ng kanilang mga pamilya. Ayon sa ulat, malinaw na nilabag ng Palestinian Authority ang maraming pangakong binitiwan nila sa Estados Unidos at mga pamahalaan ng Europa ayon sa State Department. Sa kabila ng sinabi ni tagapangulo ng Palestinian Authority na si Mahmoud Abbas noong 2025 na kansilado na ang programang Pay to Slay. Patuloy na inililipat ng PA ang daan-daan milyong dolyar sa bagong ahensya ng kapakanan na nagsisilbing daluyan ng bayad para sa mga terorista at kanilang pamilya. Lumabas ang mga natuklasang ito 6 na buwan matapos magsimula ang tigil putukan sa Gaza at matapos ipangako ng PA kay Pangulong Donald Trump ng US ang malawakang reforma at pagtigil ng Pay to Slay program para maging maaasahang alternatibo ang PA sa pamamahala sa Gaza Strip. Pinatunayan ng ulat ng State Department na sinadya at lantaran na nilabag ng PA ang mga pangakong ito. Kasabay ng direktang sweldo sa mga terorista, binigyan din ng ulat ang patuloy na pag-uudidyok at pagpuri sa karahasan ng PA, kabilang ang kanilang edukasyon, opisyal na social media at mga media outlet. Tinukoy din ng ulat ang suporta sa terorismo gamit ang edukasyon at summer camp na nagtuturo ng ideolohiyang jihadista sa mga bata. Ayon sa State Department, nilalababag ng Palestinian Authority ang Oslo Accords sa pagsusulong ng unilateral na hakbang sa UN para itatag ang Estadong Palestino. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso sa mga internasyonal na tribunal na kapwa tahasang ipinagbabawal sa Oslo Agreement. Binanggit ng ulat ang pagtatangka ng mga opisyal ng PA na hadlangan ng pagpapalawak ng Abraham Accords kabilang ang suporta sa mga boycotts at mga pagsisikap na ihiwalay ang Israel. Sa pandaigdigang entablado, mga kilos na nagpapakita ng kakulangan ng mabuting loob ng PA. Dahil dito, ipinagbawal ng State Department ang mga mataas na opisyal ng PA na dumalo sa UN General Assembly noong Setyembre. Nakuha natin ang impormasyong ito
Dahil sa Regavim. Sinabi ng Regavim na ang PA ay isang teroristang entidad na sa loob ng mga dekada niloloko ang pandigdigang komunidad. Ang ulat sa Kongreso ay isa na namang bahagi at isang mahabang kadena ng ebidensya ng pagtataksil ng PA. Isa pa sa serye ng mga pagbubunyag na naipon nitong mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga Amerikana, kurbata at walang laman na pangako kay Pangulong Trump, patuloy ni Mahmoud Abbas pinapaandar ang makinari ng pagpatay gamit ang daan-daang milyong dolyar. Dapat itigil ng Estado ng Israel ang pag-asa sa mga terorista bilang subkontraktor ng seguridad. Ang entidad na nagsasanay ng mga bata para sa jihad, inuusig ang Israel sa international na forum at paulit-ulit pinahihina ang Abraham Accords ay kaaway sa lahat ng aspeto. Napatunayan na ng pamahalaan ng Israel sa Iran na alam nitong harapin ang mga kaaway, kaya dapat itong kumilos agad laban sa mga kumikilos para pahinain ang ating pagiral na ilang metro lang mula sa ating pintuan. Mga kababayan, dapat nang alisin ang PA. Nagbabayad ang PA sa mga terorista para pumatay ng mga Hudyo at hindi talaga interesado sa kapayapaan, kundi gustong sirain ng Israel sa bawat yugto. Kailan natin sasabihin na tama na at tigilan na ang pagbibibay ng lehitimasyon sa mga terorista at sa mga nakasuot ng Amerikana? Matagal na itong nangyayari. Sobra-sobra na ang tagal nito. Tama na, sobra na. Sa pagpapatuloy, iniulat ng Hatzalah Judea at Samaria, Rescuers Without Borders, nitong Sabado ng umaga sa Shabbat, bandang alas 7. Inatake ng mga Arabong manggugulo mula sa Duma ang isang Judiyong pastol mula sa Jivot David Farm. Gamit ang mga pamalo at bato sa mga pastulan, siya'y dinala sa Shaarite Tzedek Hospital na may balis sa bunggo. Tingnan mo ang nakakatakot na larawang ito ni David matapos siyang atakihin ng mga Arabo. Ang tanging kasalanan niya ay pagiging Hudyo at pag-aalaga ng kanyang mga alagang hayop sa Samaria. Sa hiwalay na insidente sa Duma, alas 4:40 ng umaga, sinadyang banggain ng isang Arabo ang isang Ranger vehicle. Parang isang ATV ito. Minamaneho ito ng may-ari ng Miktam La David Farm na agad tumulong sa pastol nang makita ang mga taong lumalapit sa kanya. Dahil sa banggaan, nasugatan sa ulo ang driver mula sa windshield. Ngunit pinili niyang manatili at bantayan ang bukirin imbis na lumikas. Mga kababayan, nakita niyo ang larawan. Talagang nakakabahala ito. Kung paano inaatake ang mga Hudyo na nag-aalaga ng tupa sa bukirin. Ngayon, walang nakapansin nito sa mainstream media. Hindi ko nakita ang UN na pinansin ito. Wala akong nakita ni isang NGO na kinundena ang pangyayaring ito. Wala akong nakita sa pangunahing balita, kahit Israeli media, na ipinakita ang larawang ito ng Hudyo na pastol na inatake. Nakakapakita pa lang namin sa inyo. Tanging kapag Hudyo ang gumawa ng aksyon, kahit pagtatanggol sa sarili, sa mga tinatawag nilang karahasan ng settler, iyon lang ang nagiging headline at pangunahing balita sa diaryo. Iyon ang pinagtutuunan ng media at pandaigdigang komunidad. Pero kapag Hudyo ang nasaktan, tahimik ang lahat, kahit ayokong maging biktima sila. Bukod sa nasugatan ng Ginoong ito, salamat sa Diyos at magiging maayos siya. Gusto kong ibahagi ang pagkukunwari ng mga taong abala sa pag-uusap tungkol sa tinatawag nilang karahasan ng mga settler. Pero kapag isang Hudyo ang nasaktan, tahimik ang lahat. Gaya ng sinabi ko, talagang walang imik. Magpatuloy tayo. Muling nabalita ngayong linggo ang kalihim ng pananalapi na si Bezalel Smotrich tungkol sa Judea at Samaria at Gaza. Si Smotrich, syempre, ay may papel din bilang isang ministro sa loob ng kagawaran ng depensa. Sa isang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa komunidad ng Samaria sa Brooklyn, sinabi ni Smotrich na babalik ang Israel sa Gush Katif na grupo ng mga komunidad. Kung matatandaan mo, winasak ng Israel lahat ng komunidad ng Hudyo. Ginawa ito ng gobyerno sa Gaza noong 2005 bilang bahagi ng pagpapaalis at inalis ang 9,000 residenteng Israeli sa mga komunidad na iyon. Anong napala natin mula sa malalang pagkakamaling iyon? Masaker noong Oktubre 7. Wala nang presensyang militar o civilian ang Israel sa Gaza. Kinuha ng Hamas ang kontrol at inilaan ang oras, lakas at yaman sa pagpaplano para sa Oktubre 7. Balik tayo kay Smotrich. Pinuri niya ang kasalukuyang pamahalaan ng Israel dahil sa pangunggunan nito sa isang tunay na revolusyon sa pag-anunsyo ng hindi bababa sa 100 bagong komunidad ng mga Hudyo sa Judea at Samaria. Napag-usapan na natin ito dati sa palabas.
Tandaan, noong 2005, inalis ng pamahalaan ang 4 na komunidad ng mga Hudyo sa Hilagang Samaria. Muling itinatayo ngayon ang mga komunidad na yon at tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Ayon kay Smotrich, ang muling pagtatatag ng mga komunidad ay makasaysayang pagwawasto sa kawalang katarungan ng pagpapaalis. Sabi niya, bumalik na tayo sa ating tahanan, panghabang buhay na. Sinabi ni Smotrich, at kung paanong bumabalik tayo sa Hilagang Samaria, babalik din tayo sa Gush Katif. Iyan ay nasa Gaza. Sinipi pa niya ang propetang si Jeremias at ang propesya nito sa pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain. Sinabi niya sa Samaria ngayon, ang mga propesya ng kaaliwan ay hindi na panaginip, kundi tanawin na mula sa bintana. Ang mga propesya ay nagaganap sa mga crane, traktora, agrikultura, tahanan at sa mga batang naglalaro sa kalye. Sana tama si Ministro Smotrich. Hindi ko alam gaano katagal ito, pero kung pwedeng manirahan ng mga Arabo sa Gaza, dapat pwede rin ang mga Hudyo. Katulad ng dati kong ipinaglalaban laban sa mga nagsasabing Arabo lang ang may karapatang manirahan sa Judea at Samaria. Walang dahilan kung bakit pwedeng tumira ang mga Arabo sa Judea pero bawal sa mga Hudyo. Iyon ay magiging rasismo at wala talaga iyong saysay. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, isang makasaysayang anunsyo ngayong linggo. Pagkatapos ng 21 taon, inaasahang muling itatayo ngayong taginit ang mga pamayanang Hudyo ng Ganim at Kadim na winasak ng gobyerno noong 2005. Napakagandang balita ito. Kasunod ito ng desisyon ng gabinete na pinangunahan ni Smotrich at Ministro ng Depensa na si Israel Katz. Ilang araw lang matapos bumalik ang mga Israeli sa komunidad ng Sanur na inilikas noong disengagement sa Hilagang Samaria, dumating din ito. Hindi ko gusto gamitan ng salitang disengagement. Ipinapahiwatig nito na kusang umalis ang mga residente doon sa pag-asang magkakaroon ng kapayapaan. Iniwan ng gobyerno ang mga lugar na yon. Ngunit hindi gumagana ang konsepto na ang mga Hudyo ay nasa isang panig at ang mga Arabo ay nasa kabila ng kung anong bakod o pader. Nakita natin ito noong Oktubre, 7 nang gibain ang mga bakod. Hindi nagtatagumpay ang mentalidad ng nandito kami at nandun sila sa Israel. Pasensya na kung nalihis ang usapan. Ang focus talaga rito ay ang pagbabalik ng Israel sa Hilagang Samaria. Magandang balita para sa buong bansa. Isang 4 anyos na batang Israeli ang bahagyang nasugatan nitong Huwebes matapos batuhin ng mga Arabeng terorista ang sinasakyan niyang sasakyan sa Samaria. Salamat sa Diyos at magaan lang ang sugat, mas malala sana ito. Nakakamatay ang pagbato ng mga Arabo tulad ng nangyari noon kung saan may mga batang Hudyo, kababaihan at kalalakihang napatay sa ganitong pag-atake. Tingnan mo ang nakakakilabot na larawan mula sa Rescuers Without Borders. Maisip mo ba ang ganitong sitwasyon kung ikaw ay nakatira, halimbawa, sa lugar ng New Jersey, nasa Garden State Parkway ka at may naghahagis ng malalaking bato sa iyong sasakyan? Tingnan mo ang laki ng butas sa windshield. Nangyayari na ito halos 40 taon o higit pa. Nakakabaliw na wala pa rin tayong naipatutupad na mabisang panghadlang, pero umaasa pa rin ako na balang araw titigil ito. Kailangan lang nating magpasya na tama na sobra na. Noong nakaraang linggo, tinalakay ko ang pagpasa ng Tennessee sa isang panukalang batas na gumamit ng Judea at Samaria, hindi West Bank, sa opisyal na dokumento ng Estado. Ayon sa New York Forward, inaasahang pipirmahan ni Gobernador Bill Lee ng Tennessee ang panukalang batas para maging batas at may patupad ito sa mga materyales pang edukasyon ng Estado tulad ng aklat-aralin at deskripsyon ng kurso. Ayon sa batas, ang paggamit ng salitang West Bank ay isang sinadyang pagtatangka na burahin ang pagkakakilanlang Hudyo ng Judea at Samaria at itago ang malalim na kasaysayan, relihiyoso at legal na ugnayan ng mga Hudyo sa lupaing iyon. Kung nanood kayo ng palabas nung nakaraang linggo at tumawag sa opisina ni Gobernador Lee para hikayatin siyang pirmahan ng batas, ang galing ninyo. Kabilang sa mga estado na gay ng katulad na panukalang batas ngayong taon ay ang Alabama, Arizona, Florida, Oklahoma, Utah at West Virginia. Sana mas maraming estado ang magpasa ng ganitong batas sa lalong madaling panahon. Kaibigan, ito ang Judea at Samaria sa 2,000 taon. Naging West Bank ito noong iligal na sinakop ng Jordan ang lugar na ito mula 1,900 hanggang 1,967. Huwag nating hayaang magtagumpay ang mga propagandista sa pagpapanggap ng ating biblical na lupang ninuno ay parang West Bank ng Jordan. Dito nagtatapos ang Judeo-cation ngayong araw
Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News. Gusto kong pasalamatan ang mga taong nasa likod ng JNS TV. Producer Barbara Kamanoff, Engineer Arn Wagalanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Station Manager Yuri Svetsky, at Video Editor Olga Sinatov. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Siguraduhin ninyong bumisita sa JNS TV para sa lahat ng kamanghamanghang nilalaman na inihahandog namin. Mag-subscribe, bigyan kami ng super thanks, at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan, at mundo ng mga Hudyo. Magandang linggo sa lahat. Kita-kits ulit sa Judeocation sa JNS TV next week.